Hi guys! Nakapasok na yung mga amo ko. Nakaalis na yung mag-asawa. Yung alaga ko na lang ang nandito pero natutulog pa siya. Bago siya magising, nagawa ko na yung ibang mga dapat kong gawin. Nakapaglinis na rin ako, so ang gagawin ko na lang is magsasampay. Tapos prepare ng breakfast namin. Kasi may lesson siya ngayon. Pero dito lang naman sa bahay, math lesson. Habang natutulog pa siya, tatapusin ko na yung mga dapat kong gawin. Grabe, sobrang init. Maaga pa oh. Ang oras ay nasa 8:30 pa lang. Pero tingnan mo naman yung panahon. Sobrang init talaga. Summer na summer na. Tingnan mo naman yung buhok ko. Nagtitikwasan na talaga siya. Pero andito lang naman tayo sa bahay. So okay lang yan. Bukas naman yung aircon namin dito. Habang tulog pa siya, magsasampay muna ako. Tapos na rin yung aking nilalaban. At dahil tapos na nga ang umikot itong aking nilabhan, kaya naman inalis ko na yung mga damit sa loob ng washing machine para naman maumpisahan ko na rin siyang isampay. Medyo marami-rami nga din yung sampayin ko na yan, pero kahit na madami yan, sigurado ako bago maghapon, tuyong-tuyo na yan dahil sa init ba naman ng panahon. Tapos ko lang magsampay, nakalinis na rin ako ng sahig. Magluluto naman ako ng breakfast namin. I-prepare ko na para pagising niya, kakain na lang kami. Huwag nyo nang pansinin yung buhok ko. Ganyan talaga yan. Kasi, gulo talaga. Hindi na natin mababago yan. Kaya, luto muna ako. Egg lang naman ang lulutuin ko. Hindi yan mawawala sa breakfast namin. Laging meron. Natapos ko na nga't lahat ang mga gawain ko, nakapaglinis na ako, nakapagsampay na. Pero yung alaga ko, tulog na tulog pa rin. Kaya naman, habang natutulog siya, syempre, hinanda ko na yung breakfast namin. Para pagising niya, hindi na ako magmamadali. Ay sus, akala mo naman talaga ay kahirap ihanda ng almusal, ay itlog lang naman ang lulutuin. At ayan nga, inumpisahan ko ng imekos-mekos ang itlog hanggang sa maluto siya. Sunny side up sana talaga ang luto na gagawin ko sa itlog. Pero hindi ko alam bakit naging scrambled egg. Pagkatapos ko ngang maluto ang itlog, ang sunod ko namang gagawin ay ipapainit ko yung kanyang gatas. Init ko lang yung gatas niya. Ilang segundo lang. Para lang mamatay yung lamig niya kasi nga galing siya sa ref. So malamig. Tapos nalagyan ko ng honey yung tasa niya. Gusto niya kasi may honey. Kaya nilalagyan namin siya ng konti lang. Ganyan lang. Painit ko yung aking kape. Kailangan ko na siyang gisingin kasi ano oras na? Pasado 9:00 na. Kailangan na niyang gumising. Gigisingin ko muna siya. Tulog pa rin. Yan ang almusal niya. May itlog din. Napal. Tapos yun siya. Hila-hilata pa. 10 minutes before your lesson. You cannot do your homework again. At dahil nga meron siyang lesson at ang lesson niya ay dito lang naman sa bahay, isiniset up ko na yung desk niya. Nililipat ko lang dyan sa harapan ng TV. Kasi yung lesson niya na nasa iPad, ikinukunik ko siya sa TV para mas malaki yung screen. Nang sa ganon, hindi rin masyadong mahihirapan yung mata niya. Math lesson nga pala yung lesson niya dyan. Bago lumabas ang teacher, parang meron silang warm-up lesson muna. Na-set up ko na, bahala na siya dyan. Hindi ko na siya kailangang bantay. Nag-uumpisa na siyang mag-lesson doon. Naririnig nyo naman. Andiyan na yung teacher niya. Tapos, nag-message sa akin yung ina at after daw ng lesson, meron daw siyang iniwan na worksheet para sa kanya. Ganyan kasi yan, wala talagang tigil sa yung batang yan. Tingnan nyo naman yung pa-answeran sa kanya bago kami pumasok sa school. Yan ang pasasagutan sa kanya. Ang alaga ko ay 5 years old lang. Pero tingnan mo yung inasagutan niya. Ang mga Chinese kasi advanced talaga yan sila pag sa dating sa math. Kaya magagaling sila sa mga business. Kaya yan, mamaya, pasasagutan ko sa kanya yan.
Pagkatapos ka ng kanyang lesson, syempre isinunod niya na yung kanyang worksheet. Nakaluto na rin ako ng pang-lunch niya. Pagkatapos niyang kumain, syempre pinag-ready ko na siya kasi nga papunta naman kami sa school. Kasi panghapon yung klase niya. Dito sa part na to, pababa na kami ng building. Nandito na kami nag-aantay ng lift para ihatid ko siya sa school. Malapit lang naman yung school dito, pero kung maglalakad kasi medyo mabagal siya. Kaya mas magandang may scooter. Nasa daan na kami. Pupunta kami sa school niya. Malapit lang naman. Ihatid ko na siya. Uuwi na ako. Pag uwi ko sa bahay, wala na akong gagawin. So, uupo na lang. Hindi, may gagawin pala.